Nakakatuwa po na pagpasok pa lang po ng pinto, ramdam na po yung sayo nung members natin na, wow, nakabalik na tayo sa church! Wow, dami. Alam niyo po, kagabi, andito rin ako, nag-practice din ako kasi sabi ko, ba't kulang? Kulang yung nagpa-practice. Ang daming wala. Parang gusto ko nang maniwala doon sa sinabi. Nang narinig ko, sabi nila, pero dapat hindi tayo papayag doon. Sabi nila kasi doon sa, yung narinig ko, sabi niya, ang Christmas daw, season of sin. Mali yun, di ba? Season of sin. Bakit sinabi nilang ganon? Kasi ang mga tao daw, ang hinahanap, pera. Ang hinahanap, pamamasyal, lahat nasa labas. Parang iniiwanan na nila yung simbahan. Kaya, ayaw kong maniwala doon. Kaya ayaw ko rin na paniwalahin kayo doon sa mga sinabi nilang ganon. Kaya magandang araw po sa ating lahat. Muli po, ako'y nagpapasalamat sa Diyos dahil binigyan tayo ng pagkakataon na magkita-kita po tayo sa loob ng simbahan ito. Manalangin muna tayo. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa oras na ito, sa araw na ito, Panginoon, na kami ay dinako mo sa aming simbahan, O God. Ang puso po namin ay nakatuon sa pagsasamba at pagpupuri sa iyo. Kaya maraming pong salamat dahil hindi mo kami binibigyan ng balakid, bagkos binibigyan mo po kami ng kagustuhan na ikaw pa rin ang unahin namin at sambahin sa lahat ng oras. Maraming pong salamat. Ito po ang naming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ay maaring nakakaligtaan na natin sa isang buong taon. Kaya ito po muna ang ating text. Ang teksto natin po ay nasa Timothy. 1 Timothy verse 6, chapter 6 verse 6 to 8 at 11 to 12. Alam niyo po, nung pinag-aaralan ko ito, bagbigyan lang muna ako ng kunting patalastas kasi hindi ko na ginamit yung yung 9 to 10. Pero gusto ko po tuloyin yung basahin to. Understanding naman yun, understandable naman kung bakit hindi ko po itinuloy doon sa 9 at saka 10. Gusto ko basahin nyo po pag uwi nyo sa bahay o kaya mamaya. Ito po, verse 6. Sabi po dito, but godliness with contentment is great gain. Amen? 7.
For we brought nothing into the world, and we will be content. Okay? Okay? But if we have food and clothing, with this, we will be content. Diba? Diba? Okay. Tingnan niyo po yun tingnan niyo po yun kung bakit gusto ko maintindihan niyo yun. Pero hindi ko na po tatalakayin yun kasi baka may masaktan tayo o kaya magtampo kayo. Hindi ko na po tatalakayin ito. Itong pinakamaganda. Sabi po dito sa 11, but as for you, O man of God, flee these things. Pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, and gentleness. 12. Fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called and about which you made good confession in the presence of many witnesses. Alam niyo po mga kapatid, nalalapit na yung katapusan ng taon na ito, di ba? Yung pagsasarado po ng taon na ito. Bilang mga Kristiyano po, marami na rin tayong nakakalimutan. Araw-araw. Kaya nais ko pong balikan muna natin ang mga pangunahing kaalaman sa loob ng church. Ito po ay napakahalaga. Bilang isang miyembro, ay mahalaga ang part sa loob at labas ng ating church. At ito po ang ating pamagat. Back to basic. Napaka po yan, di ba? Parang ano kaya yun? Napakasimple. Back to basic. Ano po ba ang ibig kong sabihin dito? Ito po ay may paalala po si Apostol Pablo. Ang kahalagan po, ang kahalagan po sa loob ng simbahan o sa labas ng simbahan ay panalangin. Kahalagahan ng pamamahala sa bawat isa. Pagmamahalan ng bawat isa. Kahalagahan po ng pagkalinga sa bawat isa, bawat kaluluwa ng bawat isa sa loob ng simbahan. Ang kahalagan po ng pamumuhay sa araw-araw. Saan po ito patungo? Patungo po sa liwanag sa kanyang pagdating. Ibig sabihin po ang pagdating ng ating Panginoon. Paul calls for a return of basic in daily living. Ano po ang ibig sabihin? Ano po ang naisabihin po dito ni Apostol Pablo? Mapagtagumpayan po natin ang sanlibutan. Amen? Success in the eyes of the world. True success. Ito yung talagang totoong success. Para po makabit po natin ito, mayroon pong paraan dyan. Ito po. Ibibigay ko po sa inyo ang unang part. Godliness. Verse 6. But godliness with contentment is great gain. Basahin po sa Tagalog, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Amen? Kapakinabangan. Napakalaki po ito. Then, number 1, we must begin with response to the gospel. Kasi po, mga kapatid, pag hindi po natin ito magawa, hindi tayo makapag-respond sa salita ng Diyos, ay malayo po ang ating mapupuntahan. Magiging mapalay po tayo sa Diyos. Basahin po natin ang Hebrews 11 verse 6. Sabi po dyan, and without faith it is impossible to please Him. For whoever would draw near to God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Ito sa Tagalog kasi pag sa Tagalog, lalo kong maintindihan Sabi po dito, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan ng kaluguran.
Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya. Amen? Tignan niyo po, ano po ang ibig sabihin? Gantimpala. Pero huwag po nating sabihin na naisipin na ang gantimpala ay puro mga bagay lamang. Lahat po ng naniniwala sa Diyos, hindi po lahat ng bagay ay yung gantimpala. Ano po ang gusto niyong ibig sabihin ng Diyos? Mga kapatid, napakaliwanag po ito. Kapag hindi ka tutugon sa salita ng Diyos, ano po ang mangyayari? Ito po ang mangyayari sa atin. Sige po. Cannot read your way to godliness. Di ba? Hindi ka makaisip. Hindi mo maisipan papunta doon sa kabanalan. Diba? Cannot meditate your way to godliness. Diba? Hindi po mapagnilay-nilay o kaya magawan patungo doon sa godliness, doon sa kabanalan. Cannot work your way to godliness. Diba? Hindi mo magawa ng paraan. Kasi malayo ka. Ayaw mong mag-response. Diba? At gayon din, hindi mo maibigay. Cannot work your way to godliness. Cannot worship your way to godliness. Diba? Hindi ka makapagpuri. Kasi malayo ka. Diba? Ayaw mo mag-response. Pag ayaw mo kasi mag-response sa salita ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos, hindi, mapupunta ka dito. Amen? Kailangan po mag-response tayo sa salita ng Diyos. Ito pang mabigat. No way to achieve godliness apart from God. Di ba? Tanungin ko po kayo. Paano nyo ma-achieve ang kabanalan ng Diyos kung malayo ka sa Kanya? Di ba? Minsan kasi lumalayo tayo. Palayo tayo ng palayo sa Diyos. Hindi lang ilang milya ang inilalayo natin. Alam niyo po, ang isang metro, pagka nakatalikod ka, napakalayo na yan sa Diyos. Isang metro lang po yun, kasi nakatalikod ka. Pag ayaw mong lumingon, ayaw mong humarap sa Diyos, talagang napakalayo. Kasi hindi mo na makita, wala ka na makita eh. Iba yung nakikita mo. Ang nakikita mo, yung kalayuan mo sa buhay. Ang nakikita mo, yung kagustuhan mo sa buhay. Lumalayo ka sa Diyos. Marami tayong dahilan. Marami tayong isinasaalang-alang. Hindi ko naman sinabi na masama yung mali yung lumiban sa pagsamba. O hindi ko naman sinasabi na hindi kayo mamamasyal, mag-unwind. Pero tandaan po natin, may isang araw na ibinigay ng Diyos. Ano po yung isang araw na yon? Gusto niya po na makilala natin siya. Gusto niya po na makipag-usap tayo sa Kanya. Amen? Hindi po natin makakamtan ang kabanalan kapag malayo tayo sa Panginoong Diyos. Amen? Next. Alam niyo po, itong susunod ay ito ay napakaganda. No? Sabi po diyan, but all this may be part of becoming godly after salvation. Ito, sabi po dito sa Ephesians 1 verse 14. Who is the guarantee of our inheritance until we acquire possessions of it, to the praise of His glory. Ano po ang ibig kong sabihin dito? Ang espiritu ng katibayan na makakamit natin ay ang mga pangako ng Diyos para sa atin.
hanggang sa makamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin po natin ang kanyang kaluwalhatian. Amen? Tuloy ko po. Contentment. Pag-i-plus po yun sa contentment. Sa pangalawa po, contentment. Verse 7 to 8. Sain ko po ulit. For we brought nothing into the world, and we will be content. Okay? But if we have food and clothing, with this, we will be content. Contentment. Ano po ang mga contentment natin? Ano po ang ating mga kasapatan? Godliness and contentment. What a combination. Ba, napakagandang combination po yon. Yung godliness at contentment. Yung kabanalan at yung pagkakontento. Yung kasapatan mo. Napakaganda pong combination yan. Kaya lang, the contradiction of those who claim one without the other. Mayroon pong contradiction yan. Kasi pag gusto nila yung isa lang gagawin mo. Kapag godliness ang gagawin mo, yun ang susubukan mo, kulang ka ng contentment. Pag contentment naman, kulang ka rin ng kabanalan. Ito, mayroon pong tatlong dyan. Mayroon po akong tatlong kasama, ay ibibigay sa inyo dyan. No one can go close to God while complaining. Ito po yun. Ito palagi kong naririnig din to eh. Di ba? Yung pagka-araw ng linggo, maraming nagko-complain. Pagka kakausapin mo, maraming nagko-complain. Ayaw. Complain ka ng complain. Marami kang dapat dahilan. O kaya mayroong ibibigay sa iyo ang Diyos, kulang. Pag binigyan ka ng konti, magrereklamo ka. Pag binigyan ka ng marami, magrereklamo ka. Pag binigyan ka ng konti na maganda, magrereklamo ka. Napakaganda nga ito, pero konti naman. Napakasarap nga ito, pero konti naman. Kulang. Ba? Palagi tayong nagko-complain. Pag binigyan ka naman ng marami, at magaganda, magko-complain ka rin kasi hindi mo alam kung saan mo ilalagay. Sasakit ang ulo, masakit naman sa ulo ito. Ba? Doon po sa pagko-complain natin, napapalayo tayo sa Diyos. Tandaan po natin yan. Habang nagko-complain ka, habang nagrereklamo ka, lumalayo ka sa Diyos. Bakit? Kasi yung isip po natin, yung puso po natin, ay nasisira yung kabanalan dyan. Yung, kung ano yung nasa loob ng puso natin. Kung napakaganda po ang puso natin, ay nasisira po yan. Yung sa pinakakaloob-looban po nun, nadudurog po yan. Dahil sa pagkukumplain mo. At lalong-lalo na mapapalayo ka sa Diyos. Amen? Kaya, napakahirap po na sa bawat bigay sa atin ng Diyos, sa bawat ipinapakita ng kagandahan loob ng Diyos, ay nagkukumplain po tayo. Pag nakakaranas po tayo ng mga pagsubok, nagkukumplain talaga tayo. Totoo yan. Pero alam niyo ba kung bakit pinaparanas po sa atin ng Diyos yun? Dahil gusto niya tayong mamove. Gusto niya tayong mapatibay. Gusto niya po tayong magkaroon ng pananampalataya, pagtitiwala sa Kanya. Amen? Ang Diyos lamang po ang siyang dapat nating kaibigan. Palagi kong sinasabi ito, na kailangan ipagkatiwala natin ang ating sarili
sa Diyos. Siya po ang bahala kung saan naman tayo ipagkakatiwala. Amen? Palagpagan po natin. Next. No one can know true contentment apart from a walk of God. Diba? Walang nakakaalam po talaga niyan. Diba? Pag malayo ka sa Diyos, hindi mo alam pa ang yung kasapatan mo. Alam niyo po, pumasyal kami. Sumama rin ako kasi yung aking kapatid ay dumating. Siyempre ako yung driver. Namamasyal din kami. Alam niyo po, nakita ko ang mga dami ng tao. Talagang namamasyal. Kahit mga bata, tuwan-tuwa, totoo naman nakakatanggal ng stress, nakakatanggal po ng mga, sabihin natin, mga problema sa buhay. Diba? Kung ano man yung alalahanin natin sa buhay. Pero naririnig ko doon ang kanilang reklamo. Marami ring reklamo. Puro sayang ang naririnig mo. Sayang. Hindi ako nakasakay doon. Sayang, hindi ako nakapunta doon. Sayang, hindi ako nakapag-picture doon. Lahat sayang. Sayang, patapos na yung oras. Sayang, wala na. Cut na. Diba? Kasi hindi na natin alam kung ano yung contentment natin. Kasi gusto natin makuha natin lahat. Gusto natin yung isang bagsakan. Pag ganun po ang ating puso, mga kapatid, nawawala po tayo sa Diyos. Marami ring nagsasabi na kapag hindi ako nagsimba, nananalangin naman ako, nasa akin naman. Okay yun. Bakit naman yung iba nagsimba palagi, pero wala naman sa kanila ang Diyos? Paano nila alam? Paano mo alam na kapag ang isang tao na nakita mo na nabibless, pero hindi siya nagsisimba, nasa kanya ang Diyos? Hindi po. Yung mga bagay na nais natin palagi, at yung nakakamtan natin palagi, at yung pinupurso natin palagi na makamit, kahit mayroon na tayo, kahit andyan na yung biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos, palagi pa tayong naghahangad. Sabi ko, hindi ko sana tatalakayin yan doon sa sa 9 sa Katin Pero kunting ano lang yan. Palagi pa tayong naghahangad. Wala tayong contentment. Diba? Napakahirap po ng umayo. Napakahirap po ng lumapit sa Diyos kung wala tayong kasapatan sa buhay. No one can true contentment apart from God. Next. Philippians 11. 4:11. Not that I am speak of being in needs, for I have learned in whatever situation I am to be content. Ibig pong sabihin dito, sa contentment, mayroon po akong nakitang tatlong mahalagang itinuturo sa Biblia. Ito po. Diyan, doon sa prayer.
Prayer, ito po. Tingnan niyo po. Basahin niyo po ito kasi alam ko maiintindihan niyo po ito. Prayer should be vital of your daily life. In prayer, you come to God either to praise Him, thank Him, worship Him, and seek Him. Di ba? Dito po sa prayer na to, ano po ang nais ituro sa atin ng Biblia? Ano po ang nais ituro sa atin ng Diyos? Tinuturoan tayo makipag-usap sa Diyos. Prayer. Kapag nagpipray po tayo, nakikipag-usap tayo sa Diyos. Ito po ay gustong-gusto ng Diyos. Doon natin masasabi kung ano ang ating kagustuhan. Doon natin siya paparangalan, doon natin siya napupuri. Doon natin na sasabi kung ano ang ating mga pangangailangan. Sige po. Kapag may naranasan tayo na pagsubok, ano po ang ginagawa natin? Saan po tayo unang lumalapit? Sa Diyos. Hindi mo na pwedeng sabihin na alam niyo po, pagka mayroong kadalasan kasi ang nagiging problema ng mga tao ay pera. Pera. Ako rin, na nangangailangan din ako. Dumarating po ako sa sitwasyon na ganyan. Pero sa Diyos po ako lumalapit. At ang Diyos ang siyang magbibigay sa akin kung sino ang katugunan at tutugon sa aking mga pangangailangan. Alam ko po mga kapatid, kayo rin. Ang Diyos ang tutugon sa iyong pangangailangan. Kanina narinig ko yung mga testimony. Di ba? Napakaganda, napakasarap. Sinong tumugon? Di ba? Sinong tumugon doon sa kanilang panalangin? Ang Diyos. Kahit napakahaba ng kanilang hinintay, napakahaba ng iyong hihintayin, tumutugon ang Diyos. Ha? Nais ko lamang ulitin yung kay sinabi ni Pastor Jair tungkol kasi napag-usapan nga po namin ito. Yung paghihintay ni Paul, ni Abraham. 25 years. Ha? 25 years na naghintay. Pero hindi po siya napagod. Hindi niya ginawang kabigatan yung paghihintay na yon. 25 years. Di ba? Kasi kapag naghihintay ka ng matagal, Panginoon ko, Diyos ko, bakit ganito? Ang tagal mo nang nananalangin sa'yo, pero hindi mo pa rin binibigay. Pero kapag binigay na, sa tagal ng paghihintay, kapag binigay na, sino ngayon ang kahiya-hiya? Di ba? Habang naghihintay ka, parang sinisisi mo pa ang Panginoon eh. Di ba? Pero pag ibinigay, anong sasabihin mo? Panginoon, bakit ngayon lang? Kamo na naman. Hindi po. Kapag ibinigay, kaya mas maganda po mga kapatid, habang naghihintay tayo, patuloy po tayong mananalig sa Diyos, patuloy po tayong magdarasal sa Kanya, patuloy tayong makikipag-usap sa Kanya. Upang sa ganun, kapag naibigay niya, ano pang sasabihin natin? Praise the Lord. Ibinigay niyo po ang aking matagal ng panalangin. Palakpakan po natin. Kunti na lang. Fasting. Okay. Fasting. Help us draw near to God. Surrender God's direction. And still ourselves with determination to do God's will. Fasting. Alam niyo po, ang sa fasting po, tinuturoan tayong makontento sa kung ano mayroon tayo.
Ito nasubukan ko yan eh. Bakit? Kaya lumit yung katawan ko kasi nagpapasting ako sa Pero ito yung ibig ko pong sabihin. Sa pagpapasting po, kaya bakit itinuturo sa atin ng Panginoon yan? Para po mapatibayin tayo. Diba? Kung ano yung nasa atin, doon lang natin iikutin yung ating mga mata. Mag-isip tayo kung paano ito ipagkakasya sa oras ngayon. Bakit still? Matigas. Parang kung titingnan natin bakal. Gusto ng Diyos na maging bakal. Kasing tigas ng bakal ang ating sarili na magkaroon ng determinasyon. Para sa gagawin ng Diyos sa atin. Maghintay. Surrender kay God. Doon sa tamang landas. Sa gusto ng Diyos na direksyon. Kasi pag ang direksyon ng Diyos at sinuway mo, talaga, hindi mo po makakamtan ang nais mo, ang ipinagdarasal mo. Kahit pudpud na ang iyong mga tuhod sa kaluluhod, kahit magkanda paos-paos ka na po sa pananalangin, kung sumusuway ka rin naman sa direksyon ng Diyos, hindi rin po niya ito maibibigay. Tandaan po natin, hindi niya po ito ibibigay. Kahit ako, mayroon akong kagustuhan, mayroon akong pinaplano, mayroon akong pinapanalangin, pero hindi ko sinusunod yung gusto ng Diyos, hindi naman nasusunod. Hindi nasusunod eh. Kasi hindi ako sumusunod sa direksyon ni God. Kaya dapat po mga kapatid, matuto tayong sumunod sa direksyon na gusto ng Diyos sa atin. Amen? Palakpakan po natin. Basta, relax lang kayo dyan. Pagka sinabi kong palakpak. Giving. Kasi mas gusto ko yung ganito eh. Okay. Giving is an integral part of the Christian's life. Ito, napapanahon, pero and it's something that God takes seriously. He wants us to be grateful and responsible for everything He gives. Wow! Dito po, sa giving, tinuturoan tayong maging responsable para unahin siya. Ano po, yung giving na yan, pinapakita po sa atin ng Diyos, o gusto niya ipakita sa buong mundo, sa buong sanlibutan, kung gaano po yung responsible o grateful yung kanyang mga anak. Kasi po, ang Diyos ang nagbigay sa atin. Binigay niya ang kanyang anak. Ito napapanahon, napakahalaga po ng part na yan. Sabi niya, is an integral, mahalaga, malagang parte sa buhay ng isang Christian. Kaya, magbigay, something that God takes seriously. Naku, yan. Siguro itinanim natin sa isip yan, pero hindi po yun mga bagay ang ibig kong sabihin dyan. Pagbibigay. Gusto lang sabihin ng ating Panginoon na tinuturoan po tayo na palaging unahin natin siya. Siya po unahin nyo. Ibigay niyo po ang inyong buhay sa Kanya. Maging responsable po kayo para sa Kanya. Maging grateful kayo para sa Kanya. Siya po ang bigyan natin. Ha? Magbigay tayo sa Diyos. Yung buhay,
yung ating paglilingkod, yung ating pagtitiwala, lahat ng buo nating katawan, ibigay natin sa Diyos. Di ba? Meron tayong kanta. Nakikipagniig tayo sa Diyos. Magiging asawa tayo ng Diyos. Ayaw niyo bang maging asawa ng Diyos? Gusto. Amen? Yung asawa ko, hindi ko naman asawa yun eh. Pangalawa, una. Diba? Ang una kong asawa, ang Diyos. Kahit tanungin natin si tatay kung sino ang unang asawa niya. Ang Diyos. Kahit sino, Manny, pastora, hindi naman sasabihin ni pastora na unang asawa niya si tatay. Hindi po. Pangatlo. Amen? Pangalawa. Dahil unang asawa natin ang ating Diyos, ay bibigyan tayo talaga ng pangalawang asawa. Yan po ang ating kaakibat sa araw-araw. Yan po, ang ating asawa po, ang ating sakit ng ulo araw-araw. Amen? Diba? Sakit ng ulo talaga. Alam niyo kung bakit sumasakit ang ulo natin sa asawa natin? Kahit ako, yung asawa ko, masakit ang ulo ko eh. Alam niyo kung bakit? Inaantok na ako, natutulog pa ako, ginigising na ako para kumain. Pagkakain daw, magsasampay na ako kasi nakasalang na siya. Yung anak namin, tulog pa. Ngayon, pag nagising naman yun, siya naman yung mag-ayos ng sinampay. Di ba masakit sa ulo? Kasi yung gigisingin ka ng alanganin sa oras, sakit sa ulo. Pero, yan po ang ibinigay sa atin ng Diyos. At nais ko pong sabihin sa inyo na ang pagmamahal ng Diyos ay napakahalaga. Amen? Next. Tapusin natin dito. Gold. Ito po yung mga katagumpayan. Sige. 11. But as for you, O man of God, flee these things, pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, and gentleness. 12. Fight the good fight of faith, take hold of the eternal life to which you were called, and about which you made the good confession in the presence of many witnesses. Hindi po, basahin. Sabi po dito, ito yung mabuting pakikipaglaban eh. Ngunit ikaw, o tao ng Diyos, layuan mo ang mga bagay na ito. Shortcut na po ito Doon tinanggal ko na lang po yung ibig kong sabi yung 9 and 10. At sumunod ka sa katuwiran, sa pagiging makadiyos, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, at sa kaanuhan. Makipaglaban ka ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya. Ito, ipaglaban po natin mga kapatid. Panghawakan mo ang buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. Next. Ito po. 10. To increase the amount of time and effort to spend on God.
dito po, sabi po dyan, 10 to increase. Tingnan po natin mga kapatid kung paano yung pag-increase, pag-upgrade ng time. Saka yung mga effort natin. Basta wag lang pong susubra para po sa ating Panginoon. Kasi po, pag ito ay kulang at pinapawalang halaga po natin, ay siyempre, ito na naman tayo. Lumalayo na naman tayo sa Diyos. Mayroon pa akong 3. Righteousness. Ito po, alam po natin yan. Seek ye first the kingdom of God. Alam po natin yan, no? Matthew 6:33. Ay, 3:6. Dito po, alam ko po na marami pong naghahanap ng kingdom, ng church. Marami po yan. Kahit mga dati ng Kristiyano, naghahanap pa rin. Bakit sila naghahanap? Nahanap po ang church. Nahanap po ang kingdom. Ang tanong, pumasok ka ba? Nakita mo ba ang loob ng kingdom? Ha? Yan ang tanong. Kung gusto mong makamtan ang righteousness ng God, ang kabanalan ng Panginoon, ang mapalapit sa Diyos, hanapin mo ang kingdom, hanapin mo ang church, pumasok ka, tignan mo kung ano ang ginagawa sa loob ng church. Gusto ko lamang po kasing gusto ko lamang ma-generalize na kailangan magkaisa ang bawat miyembro ng simbahan. Kasi ito, doon to patungo. Hanapin, pumasok, at tignan ang loob ng simbahan. Kung ano ang ginagawa doon. Kung ano ang mararamdaman mo doon sa loob ng simbahan. Godliness, near to the heart of God. Di ba? Ito, paulit-ulit. Godliness, yung kabanalan. Ito ay napakalapit po sa puso ng Diyos. Lahat po tayo dito na naniniwala sa Diyos, naniniwala sa ating Panginoon, nararamdaman po natin yung kabanalan. Andito tayo. Nararamdaman po natin yan. Saan tayo malapit ngayon? Sa Diyos. Nagsasama-sama tayong lahat ng mga banal na anak ng Diyos. Lalong lumalakas ang ating power. Lumalakas ang ating mga pakiramdam, ang ating mga katawan. Nawawala po ang ating mga karamdaman. Dahil ang puso natin ay magkakalapit. Kasama po ang ating Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Faith. Ito po ay nakikita natin, dapat makikita natin sa loob ng simbahan. Righteousness, godliness, faith. Yung ating mga pananampalataya. Alam niyo po, sa loob ng isang simbahan, minsan linggo-linggo o kaya dumadaan ng isang linggo, may nawawalan po ng pananampalataya kahit Kristiyano yan. Amen? Saan natin mahahanap yun? Ng kalakasan, yung lakas ng pananampalataya. Siyempre, dito sa loob ng church. Pag andito tayo sa loob ng simbahan at nakikita po natin ang ating mga kapatiran, kung gaano si ka-power ang kanilang pananampalataya, ay doon din po tayo na kukultivate, doon din po tayo na nadadagdagan o nare-restore ang ating mga pananampalataya. Doon po natin mararamdaman ang pagsisisi. Kung bakit sa loob ng ilang araw nawala ang iyong pananampalataya. Dahil pagdating mo sa simbahan, kaya kailangan na sa isang linggo dumadalo tayo
sa simbahan, sa service, upang tayo ay magkaroon muli, madagdagan muli ng lakas ng ating mga pananampalataya. Amen? Love. Yan. Yan yung mga yun yung ibig sa, kaya sabi ni Apostol Pablo kasi, back to the basic in your daily life. Ito yung mga kahalagahan ng mga pangyayari na dapat mangyari sa loob ng simbahan. Pagmamahal. Makikita po sa atin yung pagmamahal. Pag-aaruga. Pag-aaruga ng bawat isa na miyembro. Pag-aaruga ng bawat isa na kapatiran. Ba? Pag nakaramdam ka ng, minsan, kakamayan ka lang, alam nyo, pag yung kamay lang, pagka nakita mo doon sa isang tao, na mayroon siyang pagmamahal, talagang para kang kinukuryente. Dumadali ka agad yung pagmamahal. Minsan, ang bigat-bigat ng dinadala mo, ang bigat-bigat ng mga, parang iniisip mo, habang umaakyat ka, natural, napakahaba ng hagdan natin, pabigat ng pabigat yan habang nasa taas ka. Pagdating niyo po dito, yung pagod, yung bigat na yan, ay mawawala. Diba? Kasi nakukumusta ka eh. Kumusta ka na. Mahirap, pero mabuti. Ay, ganun ang mga style natin. Patience. Waiting for God to work out His will. Yan. Ito yung mga natin na. Patience. Dapat tayo magkaroon ng pagtsatsaga na maghintay. Maghintay lang tayo. At ibibigay po ng Diyos. Gumagawa po ang Diyos. Habang natutulog ka, dahil nananalangin ka na sa Kanya, sinabi mo na sa Kanya ang iyong mga pangangailangan, maghintay po tayo ng may katsagahan. Maghintay po tayo. Dahil ang Diyos, alam niya kung ano ang Kanyang gagawin sa buhay natin. Amen? Palagpakan po natin. Amen. Ha? No shortcut. Alam niyo po ito, dati ginagawa ko itong shortcut na to eh. Pagka nagtatrabaho kami, gusto ko yung bilisan. Minsan hindi ko na nakikita kung ano yung mga kulang. Kung pala may mga problema. Kaya pag tayo ay mahiling mag-shortcut sa ating mga kahilingan sa Diyos, ay sigurado mayroong napipinsala. Kailangan po natin pagsikapan na maging pasyensyoso, maghintay. Ito po, sabi po dyan, just pray, manalangin, maghintay, at magtiwala. Next, manalangin, maghintay, at magtiwala. Doon po sa ating pananalangin, ulitin ko po ulit. Pag tayo nananalangin, doon natin nararamdaman yung paghintay. Habang naghihintay tayo, doon naman nadidevelop yung ating pagtitiwala. Ano po ang sabi ng ating Panginoon sa John 20:29? Ito po, pakinggan niyo sa mabuti. Wala dyan. Mapalad ang mga nagtitiwala sa akin kahit hindi nila ako nakikita. Amen? Mapalad ang mga naniniwala sa Diyos kahit hindi siya nakikita. Talagang napakahirap yun. Magtiwala ka sa hindi mo nakikita. Pero sinabi ito ng Panginoong Hesus. Ulitin ko po. Mapalad ang mga naniniwala sa akin kahit hindi ako nakikita. Amen? Sa aking pagtatapos po, sakto ay sumobra na. Sa aking conclusion, ito po. Ito po ang lesson para sa atin lahat. Nourishment from God's Word. Tingnan niyo po
training godliness, and a mission-minded approach to ministry. Ito po yun, kabuuan nating lahat. God bless you po. God bless po sa ating lahat. Manalangin po tayo. Tayo po tayo lahat. Dakilang Diyos, samang banal na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa yung mga salita na ipinagkaloob mo po sa aming lahat. Nawa, Panginoon, ang bawat salita mo ay aming natunghayan, na aming narinig, ay magkaroon ng kasapatan sa aming buhay, sa aming puso, na ito ay aming magamit, na ito ay aming maikasatuparan, Panginoon, bilang pag-alaala, O God, sa iyong mga gampanin sa amin, sa iyong mga promise sa amin, sa iyong mga pabor na ibinibigay sa amin, sa aming buhay. Ingatan mo po ang bawat isa, ingatan mo po kaming lahat sa oras na ito. Pagsamahin mo po ang aming mga puso, bigkisin niyo po, Panginoon, ng iyong pagmamahal. Upang sa ganon, magsama-sama po kami na manalig sa inyo, sumamba at manampalataya sa iyong matamis na pangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. God bless po sa ating lahat. Alam niyo po, kagabi, nag-pray ako na marami sanang dumalo. Alam niyo po, napakarami ngayon. Kaya, God bless po. Alam ko po, lahat po ng inyong kahilingan ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Thank you, God. Amen. So good to me. You came and found this orphan and you brought me right into your family. Oh yeah. Oh God, you've been so good to me. You threw away my past and you never count my sins against me. No, thank you, Lord. You got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping, and now I'm spinning hallelujah. Oh, you're so good to me. You're so good to me. So good to me. Oh God, you've been so good to me. Every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. And my delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting.